Hey, what's up buddy? So, pasensya na kung ngayon na ulit tayo nakagawa ng video. So, ayan, kakagaling ko lang sa OJT, sa PNP. So, alasin ko na kayo ng hapon. Ayan, galing ako sa pet shop kasi bumili ako ng kusot na gagamitin natin para sa topic natin para mamaya. So, yun, balitaan ko kayo maya pagka uwi ko. So, ayun na, nakauwi na tayo. So kung maalala nyo nung nakaraan yung huli kong in-upload yung short video lang na nag-update ako sa yung sa colony cage. So ngayon update ko ulit kayo kung ano nang kalagayan at para saan tong kusot na binili ko. So yan yung mga parakit nung nakaraan na pinakita ko sa inyo. Mga nakababa na yan yung 4. So ang itlog nung parakit na yun ay 4 no. So bali nag 4 out of 4 siya. 4 yung pisarin. Tapos yung kakatil naman ano siya, 5 out of 2. Ay, 2 out of 5 pala, baliktad. So, dalawa yung napisa sa 5 itlog. So, ito yung parakit, ayan. Yan yung pababa natin, anak niya nung nakaraan pinakita ko sa inyo. Kasi ito yung infertile na kakatil. So, yun, wag natin patagalin. Para saan nga ba itong kusot, no? So, yan ito yung compartment yan. Pero hindi tayo lalagay dyan ng daga. So ang video natin ngayon ay tungkol sa kakatil. So sabi ko sa inyo may dalawang napisa sa 5 itlog. So yun, napag-isip-isip ko na i-hunted ko siya. So kahapon ko lang talaga napag-isipan na i-hunted. Kasi talagang pinagplanuhan ko rin kasi nga medyo busy na ako ngayon. So hapon ang uwi ko lagi, alas 8 ang pasok. So ayan, may mapakita ko sa inyo yung kakatil doon, dalawa. Tapos dito sa parakit naman, yan. So ito yung isa, kakababa lang yan. Mga pangalawang araw pa lang niya ngayon na bumaba. Tapos yung isa, ayun, ayaw pa niyang bumaba. Yellow face siya na green. Tapos yung magulang niyan, ayan. Paano na ulit yan, paitlog na. Ayan o. Pagsin niyo ba magana yung puwitan niya. So ilang araw nila may itlog na yan. Lagi na nagme-mate yan eh. So ito naman, yung sa dalawa na yan. So ang pinaka productive lang talaga dyan yung green. Yan, ang kapares niya ito, yung white. So ngayon paitlog na ulit yung ilang araw na lang, kaya kailangan bumaba na yung isang anak nila. So yun, lagyan naman ito ng kusot yung paglalagyan ng kakatil. Tapos pakita ko sa inyo, silipin natin. So pinag-isipan ko rin i-upload yung mga luma kong video eh. Parang compilation na lang ng pre-flight ko dati. Yung pre-flight days pa. Mga kalapati ko, laya na lang. So ayun, kunin natin. Pero bago yun, magpapakain muna ako para hindi sila istorbo. Para walang sagaban na palipad-lipad. Papakainin muna natin ito para mag-stay put lang sila sa isang... Pero hindi man mga mailap yung mga yan. Yan. Check natin yung ating mga kakatil. So ayan, mga parakit. So ito ay 2 weeks old na. Sakto lang para may handfeed. So kung mag-handfeed kayo ng kakatil, para sa akin pinaka best yung 2 weeks old. So ayan, fresh na fresh, isang heavy pied at saka isang pearl to, panigurado pearl yung isa. So yun, kunin na natin. Sana wag manibago yung parents. Hello. So sana magtuloy pa rin sila, no? So tara, ilabas natin. Ito isa. So ito yung una nating sisiw, isang heavy pied. Wow. So after ilang years mag-hunted na ulit tayo. Actually medyo higit na to ng 2 weeks, mahigit na to ng ilang araw kasi nakabuka na yung mga balahibo niya. So kunin natin yung isa. Sana mag itlog agad itong mga to.
Sayang nga, hindi napisa lahat eh. Nagalak na rin natin para isang ayan, medyo mahirap lumabas. So ito na yung ating hand feed na kakatail. Isang baby 5 tsaka isang pearl. Ito, isa na to. So ayan. So ang huling hand feed ko pa dati ng kakatail is si Ace, no? 2018 pa siya. Ayun ay 2025 na. Ang layo ng agwat. Hello. So ayan. Medyo matatapang na. Nagugulang na kasi pero basic lang yung sa atin. So ayan yung ating hand feed ang ingay. So ito nga rin pala, nakalimutan ko sana yung ipakilala to. Ito yung namin kay Kuya Gary dati, yung kay Justin. So yan, binigay niya na sa akin kapalit ng kalapate. So yan, dahil nga din niya natin maalagaan, balak natin parisan yan nung ito. Isa na yan. So yun, mamaya ipakita ko rin sa inyo yung mga gagamitin natin, no? Yung formula tsaka yung syringe, at kung paano ayusin yung syringe pang hand feed. So yan, balikan ko kayo mamaya. So ayan na, ito na yung gagawin natin sa pag hand feed. 5 ml lang to, maliit, pero mas maganda kung meron kang 10 ml pagka malalaki yung ipon. Ito rin yung ating formula, dalawa. So bala ko talaga gagawa na ako ng formula kasi marunong naman ako gumawa ng formula sa hand feed, at subuko na rin yung formula na yun dati. Galing din yun sa group namin dati eh. So ayan, puputulin natin itong dulo na to para maging accurate siya pag nagkapakain tayo ng hand feed. So putulin mo natin gamit yung ating cutter. So ayan, pakita ko sa inyo. So ayan, naputol ko na. So ganyan lang gagawin nyo pag mag-hand feed kayo, kasi mahihirap kayo magpakain pag hindi tinanggal yung dulo na yan eh. So kailangan kasi ito maipasok mo sa bibig ng kakatail sa tuka. So yan, yung video na to gawin na rin nating tutorial kung paano mag-hand feed ng kakatail, no? At kahit anong uri ng ibon. So yun, baka pasilip ko rin sa inyo yung mga ibon ko dati, yung aking kakatail at San Conyor. So try natin isingit sa video na to yung mga ibon ko dati. So ayan, mamaya check natin kung empty na yung crop nila. Pag hindi pa empty yung crop nila, baka bukas na sila pakainin, no? Kasi mahalaga na empty crop sila pag pinakain natin. So ayun, kinabukasan na to, kahapon natin to kinuha. Bale, hindi ko na sila pinakain kagabi kasi hindi pa na empty crop kagabi. So ayan, medyo aggressive pa yan. Pwede naman na sakit mga agad. So ito yung first time na i-hand feed natin. So mabilisan lang kasi kapos na rin ako sa oras, may tutorial kami ngayon. So yun ang kailangan natin sa pag-hand feed, no? Malinis na tela pagkapatungan natin sa kanila habang pinapakain. Tapos syringe, ayan yung pinutol natin. Tapos yung pagtitimplahan natin ng formula, panghalo, tapos warm water. Huwag yung malamig, dapat warm. Huwag rin sobrang init. Tapos yung formula natin. Tapos kakailangan natin ng tissue para masigurado natin na malinis yung kakatail, kasi mahirap pag natuyuan ng pagkain sa may balahibon lang, didikit yun. So yun, mabilis ang hand feed tayo ngayon, no? Kasi naghahabol nga ako sa oras. So mabilisan lang tong pagpapakain. Tapos hindi pa sila sanay kumain yan, dahil nga first time nila to na mai-hand feed. Ang oras na kasi ngayon ay mag-aalas 9 na. Tapos may lakad ako mamaya ng 11. Pero may mga dadaanan pa kasi ako. So yun, pag nagtitimpla kayo, huwag nyo munang sobrahan ng dami. Yung sakto lang. Pero sa una, baka sa unang timpla nyo, baka mapasobra talaga kayo kasi hindi nyo pa tansyado yung dami ng kailangan nyo pakain. Mga 10 to 15 ml lang siguro pakain natin sa kanila. Tapos sa tubig, pagtitimpla natin, unti-untiin nyo lang. Sa pagtitimpla naman ng ganito, huwag masyadong malabnaw, huwag masyadong malapot. Alam niyo yung sakto lang. Yan, ganito yung sinasabi ko. Yung sakto lang, ayan. Tapos lagi nating mag-ready kayo lagi ng tissue. Kahit di tissue, kahit tela.
Kasi mahirap pag dumungis na yung kakatail. Kaya kailangan kada pakain nyo, punas. So ayan, kunin natin yung isa. Unahin natin tong malaki. Yung heavy pied natin. So ayan. Depende sa ni kumain. Pero mabilis na matuto yan, mga ilang araw lang. Minsan, wala pang isang araw eh. Basta gutom. Yun naman yun. Pag nagutom yan kasi kakain at kakain yan. Ayun o, pansin nyo, nagpa-pump siya. So una kong ginagawa sa mga hand feed ko, hinahawakan ko yung kabilaang gilid ng tuka nila para malaman mo kung magpa-pump. Tapos nai-stimulate din kasi yung pagkain nila. Pansinin nyo. Yan. Diba? Gutom kasi siya. Kaya ayan, nagpa-pump siya. Tawag naman dyan, nagpa-pump. Ayan, wala pa tayong pinapakain. So pag pinakain natin yan, first time niya itong kakain pero so ngayon, alas 9 na ngayon ng gabi. Sabi ko kanina, diba? Ilakad ako tapos di ko napansin, di pala nag-record yung cellphone kanina na full storage niya. So ngayon, ibang cellphone yung gamit ko. Mas mababa yung ano lang niya ngayon, no? Yung resolution. So kanina, nakat yung video habang nag-tutorial tayo ng hand feeding. So ngayon, kakauwi ko lang din, tapos kakatapos ang practice namin. So tutuloy natin lahat ng mga pinagsasabi ko. So ito, ngayon lang, empty crop na ulit yan, oh. Yan, walang-wala na yung crop nila. Ayun na ulitan sila papainin. So sabi ko nga, first time yung gagawin pag may hand feed kayo ay pwede nyo i-apply yung technique na to para ma-stimulate nyo yung pagkain nila. So yung dalawang daliri nyo, lagyan nyo ng kabilaan. Yan, ito nyo, nagpa-pump siya. Pag nagpa-pump, mas madaling pakainin. So yan, ganun lang. Pag na-stimulate nyo na yun, diretso na yan. Yan. Tapos, piga lang ng piga po, unti-unti. Oops. Tapos yung like ko sinasabi. Sabi ko kanina is lagi niyong pupunasan agad. Huwag nyo na patagalin. Huwag nyo antayin matuyo. Punasan nyo kaagad yung nasa tuka nila. Para hindi maging madungis. So, ayan. So, yung kanina, ayaw pa na kumain halos na mahina pa yung pump nila. So, lagi nyo lang ganyan. Stimulate nyo lang yung pagpapump nila para matuto sila na alam nilang kakain sila pagka ganun. Yan. Mas okay kasi na nagpapump sila, hindi yung lunok lang ng lunok. Tapos, punas ulit. Ganun lang. Ulit-ulit lang. Huwag nyo hayaang matuyuan. Mas huwag nyo rin hayaang hangin yung nakakain nila. So, yan. So, 10 ml siguro mapakain natin kung kaya niya. So yung isa naman pahingahin muna natin to. So yun, kung mag-hand feed kayo, no, suggestion ko na age sa kakatail ay 2 weeks old. Yun yung sakto. Lahat ng hand feed ko puro 2 weeks old. Sakto lang yung 2 weeks old. Pero may iba, ang prepare talaga nila yung mga nakapikit pa. Yung maliit na maliit pa. So gusto daw nila pag nagmulat yung ibon, sila yung unang makikita. Kaya depende, kanya-kanyang trip. So pero sa akin, yan. Experience ko, the best yung 2 year old tuloy. 2 weeks old. Nakakatil. Sa iba naman, sa African, tsaka sa parakeet yata 3 weeks old. Iba kasi ang growth ng kakatail compared sa dalawa na yun. So ito, nag-start yung ating heavy pied. So sayang hindi pa siya nag-saddle back. No? Yan o, may patches siya kasi sa gilid bahagyo. So ito kanina nag-pump din to ng unang pakain natin sa kanya, no? So ayan, pansin nyo, takot siya. Takot siya, yan. Lagay ko lalaki itong isa na to. Okay, ganoon rin, stimulate natin yung pagpupump ng ano niya, dalawang daliri, yan. Pag nagpump na ng ganyan yan, madali nang pakainin yan. So ayos lang natin sa siya, no? Natatakot pa siya. Pero pag natuturong kumain yan, kusa nang lalapit yan. Oops. Tapos punas. Kasi mahalaga na nagpupunas tayo kasi pag natuyo nga, sabi ko, pangit. So
So ngayon, pansinin nyo, humihingi na siya ng pagkain. No? No, first day pa lang to, kahapon na natin ginuha, pero kayo ng umaga lang tayo nag-start magpakain. So ayan. Ayan, humihingi na siya. Ayan. Pansin ko na sa dalawa na to, medyo mahina sila mag-pump. Hindi sila gano'n kaano mag-pump. Pero baka dahil ano pa lang, unang araw pa lang din, lumaki-laki pa yan. Yan, kaya mahalaga na may tissue tayo dyan. Ito nga pala ay unang papisa ako dyan sa may kakatail. So kung dito pa napanood yung video na yun, nung binili natin yung kakatail na yun, pwede yung balikan. Tagal-tagal din bago tayo nakapisa kasi bago sila palipat-lipat ng pwesto. Oops, tapasodang tayo dun. Yes. So ayan, medyo natatakot pa rin sila, no? Pero bukas at saka sa mga susunod na araw, okay na yan. So yun, sana marami kayo natutunan sa tambay nyo dito sa ating channel, no? Palike naman and subscribe sa mga gusto ng gantong content, no? Tapos sa mga baguhan, yan. Pwede nyo balikan yung mga luma natin video dyan sa pag-aalaga ng ibon. Di lang ibon, may manok din tayo, kalapate, daga, yan, iba-iba. Isda, meron din tayo isda, mga salt water natin. So yun lang, update ko na ulit kayo sa sunod na kalagayan nila. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless.